Justice, para ho ba sa inyo, sa lahat ng inyong narinig, meron ho bang sapat na batayan para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Yung grounds for impeachment, it's very broad. Nakasabi sa saligang batas, betrayal of public trust. That's a catch-all phrase, no? Anything can fall within that. So, pwedeng pumasok dyan yung misuse of confidential funds, pwedeng pumasok dyan yung yung mga iba pang mga accusation against her, like yung mga pagbigay ng pera sa mga DepEd officials that would constitute bribery or betrayal of public trust rin, no? Dahil that's a very broad term. Para po sa inyo, ano ho yung offense na masasabi niyong pinakamalakas na posibleng batayan sa kanyang impeachment? Well, yung misuse of confidential funds dahil those are public funds, and if nakita natin sa hearing na the reasons, yung mga documents na sinabit nila halos hindi mapaniwalaan, dahil yung mga pangalan na lang, Mary Grace Piatos, mukhang fictitious talaga. Madaming dokumento na very unbelievable, na yung liquidation nila ng confidential funds. So that's papasok rin yan sa graft and corruption, and that will also fall under betrayal of public trust. Dahil sabi ng saligang batas, all public officials are accountable at all times to the people for their functions, including their disposal or their expenditure of public funds. Para ho ba sa inyo, katanggap-tanggap yung pong so far narinig natin doon sa Committee on Good Government na yung pera na withdraw ng kanyang Special Disbursing Officer ay ibinigay sa security official, sir? Well, dapat tanungin yung security official anong ginawa niya sa pera, no? Pwede namang sabihin ng security official na inutusan ako, ibigay ito doon sa isang somebody who gave information. So hindi pa tapos yan. Dapat matanong yung the security official who received the money, anong ginawa niya sa pera. So kailangan pa po ng paliwanag doon. But ultimately, para po sa inyo so far with that kind of information, hindi pa po irregular para sa inyo yon? Well, ang dami ng problema. Yung mga liquidation nila, yung mga pangalan, mga mukhang fictitious talaga, pero dapat tapusin nila. Okay. Dapat mabuo yung kwento. Opo. Justice, bukas ho kasi inaasahan ng NBI na pupunta doon, magpapakita si Vice President Sara Duterte dahil nga sa subpoena na kanilang in-issue. Dapat po may hearing bukas sa House Committee on Good Government na kanilang ipinagpaliban nga para magpunta si VP Sara dito sa NBI. Bahagi po kasi nung subpoena na kanyang natanggap, according to the VP, ay ang investigasyon sa possible violation of the anti-terror law. I know this is, malapit po ito sa inyong puso. Sa inyong bang palagay may basehan ho kaya ito? Well, yung anti-terror law, madaming crimes kasi ang pasok dyan, no? So I do not know kung exactly ano yung specific offense ang tinutukoy nila na covered by the anti-terror law. Ang akala ko, they will file grave threats against her, no? Pero hindi pa natin alam kung ano talaga ang specific offense na they will charge her, no? All right. Siguro kasama din palagay ko, sir, no? If we were to surmise yung grave threat dahil nga yung pagbanta kay Pangulong Marcos, First Lady, at kay House Speaker. So this is something that we need to find out. You're saying, saan ho ba napasok? Sakaling totoo itong anti-terror law, saan ba napasok doon sa mga sinabi ni VP ang kanyang culpability, ika nga, dito sa anti-terror law? Yes, because madaming offenses falling under the anti-terror law. Hindi pwede i-charge mo lang for violation of the anti-terror law. Kailangan i-specify kung ano.
Okay. Ano naman po ang inyong reaksyon dito naman po sa pag-challenge ni disbarred attorney and presidential advisor for poverty alleviation, Larry Gadon, na i-disbar naman po si VP Sara dahil po sa kanyang mga pagmumura dun sa mga profanity, sir. At pagbabanta na rin ata, kasama ata yun dun. Well, if anyone can file a disbarment case, no, ang gagawin ng Supreme Court niyan, i-refer yan sa IBP for investigation, and the IBP will recommend to the Supreme Court. So matagal pa na proseso yan. But ang sabi ho niya kasi dapat gawin to ng Korte Suprema na motu proprio, gaya po ng ginawa daw sa kanya. Well, iba naman yung sa kanya kasi yung sa kanya talagang he was iba yung mga statements niya. Ito naman ang dito, grave threats, no? So this will fall under grave threats, so may pagka-criminal ito, no? So Justice, pero well, we can always file. na-mention din ho niya kasi yung pagmumura ni VP Sara eh. Well, yung pagmumura naman, that's in politics pwede yan, no? But if you are a lawyer, you're lawyering and you're using foul language in lawyering, pwede ka penalize ng Supreme Court. Pero yung pagmumura naman na in politics, that's very very wide naman ang freedom of expression dyan. And you think that yung kanyang pagmumura had connected to or is connected to politics? Yeah, politiko yon, no? Pagmumura niya. So hindi na wala namang kliyente involved doon. Hindi naman, that's not a communication involving court matters. So hindi naman niya sinabi niya as a court officer. So that's sinabi niya as for political purposes. So dapat ang tanongin sa kanya yung grave threats, yun ang pwedeng i-investigate, no? But that should be investigated by the DOJ. Maraming salamat po sa inyong oras. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio.